Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Akong inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Reyna Joyce Dalire mula sa Southern Police District ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Walang takas sa batas ang tatlong individual matapos maaresto sa operasyon ng Anti-Cybercrime Group dahil sa pagbebenta ng financial account online. Patrolwoman Mary Grace Artizuela, ibalita mo. Individual ang arestado sa magkakasunod na anti-cybercrime operations ng mga operatiba ng Manila District Anti-Cybercrime Team sa Ermita, Maynila. Nadiskubre ang iligal na gawain ng mga suspect matapos magsagawa ng masusing cyber patrolling operations ang mga otoridad laban sa mga nagbebenta ng mga financial accounts sa social media platforms. Sa itinakdang araw ng meet-up, agad inaresto ang mga suspect matapos makumpirma na aktibo at rehistrado ang mga nasabing accounts. Ang mga naarestong individual ay nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Anti-Financial Accounts Scamming Act o AFASA na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. 40 anyos na lalaki, mahuli matapos mahulihan ng iligal na droga na nagkakahalaga ng mahigit 500,000 pesos at isang baril. Patrolman Don Brosas sa detalye. Ang isang 40 anyos na lalaki matapos ang ilang minutong habulan ng pulisya na nagresulta sa pagkakasamsam ng mahigit kalahating milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu, baril at mga bala kamakalawa ng gabi sa Governor's Drive, Barangay Mabuhay. Kinilalang sospek sa alias na Ian, residente ng Poblasyon 3, Dulong Bayan, General Trias City. Sa halip na tumigil, mabilis na tumakas ang sospek dahilan upang habulin siya ng mga responding police mula sa Carmona, Cavite hanggang sa bayan ng GMA kung saan siya tuluyang nasukol. Nang hinga ng lisensya at mga dokumento, nadiskubre sa bag ng sospek ang isang Versa Thunder 9 Ultra Compact Caliber 9mm na may 2 magazine at 22 bala. Bukod dito, na-recover din ang isang selyadong plastic sachet na naglalaman ng tinatayang mahigit 75 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit kalahating milyong piso, isang digital weighing scale, glass tube, 2 mobile phones at isang driver's license. Nahaharap ngayon ang suspect sa patong-patong na kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at illegal possession of firearms at ammunition. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Sa patuloy na programa ng pamahalaan kontra insurhensiya, voluntaryong sumuko ang 7 miyembro ng Communist Terrorist Group sa magkahiwalay na operasyon ng Police Regional Office 8. Isinuko din nila ang mga baril at mga pampasabog. Ibabalita yan ni Patrolwoman Resali Umalay. Ng New People's Army ang sumuko sa magkakahiwalay na operasyon sa Northern Samar, Samar Leyte at Eastern Samar. Ayon sa Police Regional Office 8, kasama sa kanilang isinumite ang mga baril at pampasabog. Ang mga sumukong rebelde, karamihan ay mga magsasaka, ay nasa kustodiya ng pulisya para sa dokumentasyon, pagsusuri at makikinabang mula sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Pinuri ni Police Brigadier General Jason Capoy, Regional Director ng Police Regional Office 8, ang tagumpay ng operasyon at mga lokal na komunidad at tulong sa pagsuko ng mga rebelde. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Dalawang lalaki na bumasag ng salamin ng kotse at tumangay ng bag na naglalaman ng pera at baril, agad na aresto ng Philippine National Police. Magbabalita dyan si Patrolman Don Brosas. Arestado ang dalawang lalaki matapos mahuli sa CCTV na nambasag ng kotse at tumangay ng bag na may lamang 200,000 pesos sa Quezon City. Ayon sa ulat, dumating ang dalawang sospek na magkaangkas sa motorsiklo sa isang nakaparadang sasakyan sa labas ng bahay sa Barangay Kaligayahan sa Novaliches. Ilang sandali pa, binasag ng angkas ang salamin ng kotse at kinuha ang bag sa loob. Pinayagan ng gwardiya na makapasok sa subdivision ang mga sospek dahil kilala umano nito ang isa sa kanila na dati nang gumagawa ng bahay roon. Natangay ang bag na naglalaman ng 200,000 pesos at isang baril. Nadiskubre ng may-ari ang insidente matapos silang makarinig ng malakas na tunog habang natutulog. Sa follow-up operation sa Barangay Pasong Tamo, nadakip ang 34 anyos na driver ng motorsiklo. Nakalaunan ay itinuro ang 29 na taong gulang na umano'y mastermind na napag-alamang pamangkin ng biktima. Hindi na nabawi ang pera at baril maliban sa ilang ID. Umamin ang dalawang sospek at sinabing dahil sa matinding pangangailangan at pagkakautang, kaya nila nagawa ang krimen. Nahaharap sila ngayon sa kasong pagnanakaw habang pinaghahanap pa ang isa sa mga sospek na kasama sa insidente. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Brosas. Suspect sa pagpatay sa isang Palawan Airport Executive, arestado sa operasyon ng Philippine National Police. Muling magbabalita si Patrolwoman Resali Umalay. Arestado ang isang suspect sa brutal na pagpatay kay Juana Infante, dating acting manager ng Puerto Princesa International Airport, matapos ang isang hot pursuit operation sa Barangay San Miguel noong Lunes ng gabi. Ayon kay Puerto Princesa City Police Office, Police Captain Brian Rayoso, ang sospek ay inaresto at kasalukuyang inaaksyonan ang kasong murder. Patuloy ang investigasyon ng Special Investigation Task Group at mga follow-up operation laban sa mga posibleng kasabwat. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Patrolwoman Umalay. Lalaking nang hostage ng 18 anyos na babaeng buntis, arestado ng mga otoridad sa Dangkagan, Bukidnon. Ang buong detalye ng report ay mula kay Police Corporal Joel Subsuban. Arestado ang isang lalaki matapos umanong mag-hostage ng 18 years old na buntis na babae sa gitna ng hot pursuit operation sa Purok 3, Barangay Lourdes, Dangkagan, Bukidnon, dakong alas 4 ng hapon ng Pebrero 24, 2026.
Kinilala ng Dangkagan Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Master Sergeant Kenneth Anula, team leader, ang suspect na si alias Robert, 41 anyos, matapos ng reklamo sa kasong theft at serious illegal detention. Sa pagtugis ng pulis, pumasok umano ang suspect sa isang bahay at tinutukan ng patalim ang biktima. Sabay kinaladkad ito habang nagbabanta sa kanyang buhay. Matapos ang ilang minutong negosasyon, agad na mga sinugod ng mga operatiba ang suspect nang pansamantalang bitawan nito ang biktima. Bahagyang nasugatan ang dalawang pulis at ang suspect sa operasyon. Nasamsam sa suspect ang ginamit na patalim at kasalukuyan ng nasa kustodiya ng Dangkagan Municipal Police Station at haharap sa kasong pagnanakaw at serious illegal detention. Mula dito sa Campo Alagar, ako po ang inyong Police News Network correspondent mula sa Regional Public Information Office ng Police Regional Office 10, Corporal Joel Lazaro Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal Subsuban. Community Outreach Program at Information Drive and Awareness Campaign matagumpay na naisagawa ng Community Affairs and Development Division ng PICAG sa mga residente ng Barangay Bahay Toro, Quezon City. Ang magandang balita ay hatid ni Patrolwoman Jaradel Lotarte. Magandang araw mga ka-PNN. Patuloy Alinsunod sa pagunita ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power, matagumpay na isinagawa ng Community Assistance and Development Division ng Police Community Affairs and Development Group ang Outreach Program at Information Drive and Awareness Campaign sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Vina H. Guzman, Director, katuwang si Police Colonel Luis E. Gisik, Chief CAD, kasama ang QCPD Station 15 at Bantay Bayan Foundation Incorporated nito lamang Pebrero 25 taong kasalukuyan sa mga barangay officials at residente ng Barangay Bahay Toro, Project 8, Quezon City upang higit pang mapatatag at mapagtibay ang ugnayan at pagtutulungan sa pagitan ng komunidad at kapulisan. Sa isinagawang programa, nagbigay ng komprehensibong talakayan ang mga CAD personnel sa mahigit 300 mamamayan ng nasabing lugar patungkol sa crime prevention, cybersecurity, loose firearms, Safe Spaces Act, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, anti-terrorism, bullying, misinformation at fake news. Kaugnay nito, namahagi rin ng 300 food packs at information, education and communication materials na layuning higit na mapalalim at mapalawak ang pag-unawa at kamalayan ng komunidad tungkol sa mga nabanggit na paksa. Sa mensaheng ipinaabot ni Police Colonel Luis E. Gisik, binigyang diin ang mahalagang papel ng komunidad bilang katuwang ng pamahalaan sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad. Higit sa lahat, sa pagsasakatuparan ng mga adhikain ng gobyerno para sa ikauunlad ng bansa. napapalakas natin yung organization natin. Malaking bagay po yan. At nai-address po natin yung mga concern, nagagawan po natin ng paraan. At napapataas natin ang task ng kabuhayan. At ang pinakamahalaga doon, iisa ang direksyon natin bilang isang gobyerno. Para tayong walis, saan tayo pinapadpad, tinataboy natin yung mga nakakasira sa komunidad natin. Isa po kayo sa inaasahan ng barangay natin para mapaganda ang kaayusan at kapayapaan o katahimikan ng barangay. Kayo po ang nagpapalakas, nagpaparating sa mga kabataan kung ano ang direksyon na dapat nating sundin. Dahil ang gusto ng PNP natin sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Kami po ay nagpapasalamat sa Police Community Affairs and Development Group ng Camp Crame dahil kami po ay napili na isa sa mga barangay na madaos ang ganitong aktibidades ngayong araw. Kami po ay nagkaroon ng kaalaman at maraming natutunan sa mga mensahe na ibinigay po ng iba't ibang mga lecturer ngayong umaga. Naway maulit po muli upang madagdagan po namin ang kaalaman at ang aming mga knowledge ukol sa pagsiservisyo sa aming barangay.
Ang patuloy na pagsasagawa ng ganitong aktibidad ay nagpapakita ng dedikasyon ng pambansang pulisya sa pagbibigay ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng aktibong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Bahay Toro, Quezon City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jera de Luterte, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Dumako naman po tayo sa mga kaganapan kahapon sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Philippine National Police mahigpit na nakabantay sa paggunita sa EDSA People Power Revolution sa EDSA Shrine. Nakatutok dyan si Patrolman Edwin Baris. Magandang araw mga ka-PNN, patuloy na nakamonitor ang buong pwersa ng Philippine National Police. Araw mga ka-PNN, patuloy na nakamonitor ang buong pwersa ng Philippine National Police upang masiguro ang ligtas at payapang paggunita sa EDSA People Power Revolution dito sa EDSA Shrine. Ngayong araw, nagtipon-tipo ng ating mga kababayan sa EDSA Shrine bilang paggunita sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Nakadeploy din ang mga pulis sa paligid ng shrine at pangunahing lansangan upang gabayan ang daloy ng trapiko at maiwasan ang anumang posibleng insidente. Sa kasalukuyan, nananatiling mapayapa ang sitwasyon at wala pang naitalang anumang insidente. Patuloy namang nakamonitor at pinaigting ang seguridad ng Philippine National Police hanggang sa matapos ang paggunita upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa EDSA Shrine, ako si Patrolman Edwin Baris nagbabalita para sa Police News Express. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Baris. Pagbubukas ng 40th EDSA People Power Revolution Anniversary, matagumpay, Philippine National Police nanguna sa pagpapatupad ng seguridad. Yan ang hatid ni Patrolwoman Maria Sara Bernales. Ang araw bagong Pilipinas, narito po tayo ngayon sa People Power Monument at nagsimula na ang programa sa paggunita ng 40th EDSA People Power Revolution at makita natin na punong-puno ang area na ito kung saan iba't ibang ahensya ng gobyerno ay nagsanib puwersa na nagtutulungan upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mga makikibahagi sa selebrasyong ito. Nagsanib puwersa ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang tiyakin ang kaayusan at seguridad sa ginaganap na 40th EDSA People Power Anniversary. Pinangunahan ng Philippine National Police sa pamumuno ni Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, District Director ng QCPD, at iba't ibang ahensya ng gobyerno ang mga hakbang sa seguridad na nagbibigay ng suporta para sa mga pangangailangan ng publiko. Ayon sa mga opisyal, ang mga ahensya ay naglatag ng mga checkpoints at nagsagawa ng mga operasyon upang mapigilan ang anumang uri ng gulo. Nagkaroon din ng coordination meeting upang tiyakin ang kaligtasan ng mga dadalo. Sa kabila ng mga isinasagawang seguridad, ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang makasaysayang araw ng matiwasay at puno ng pagpapahalaga sa demokrasya at kalayaan. Ang mga ahensya ay patuloy na nakikipagtulungan upang mapanatili ang kaayusan sa mga susunod na paggunita at mahalagang okasyon. Para sa mga participant nitong rally na gaganapin ng trillion peso March movement, na kinabibilangan ng Tindig Pilipinas,
at ng mga other sector. Ano lang po, manatili lang pong mahinahon ng lahat, exercise nila yung kanilang right to expression, yung kanilang freedom of speech. Sa mga member naman po ng Law and Order Cluster, kung saan kami kabilang ay i-exercise lang natin yung maximum tolerance at i-ensure yung adherence sa human rights at rule of law. Yun lang po ang masasabi ko sa lahat-lahat ng nandito ngayon sa People's Power Monument at saka sa White Plains Avenue. Mula rito sa People Power Monument, ako po si Patrolwoman Sari Bernales. Nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Pagbabantay ng kaayusan, patuloy na isinagawa ng Philippine National Police, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa paggunita ng 40th EDSA People Power Anniversary. Muling magbabalita dyan si Patrolwoman Maria Sara Bernales. Magandang araw, bagong Pilipinas. Narito po tayo ngayon sa People Power Monument kung saan nagsimula na ang programa sa paggunita ng 40th EDSA People Power Revolution. Naging matagumpay ang pagbubukas ng ika-40th anniversary ng EDSA People Power Revolution sa People Power Monument sa Quezon City, kung saan isinagawa ang isang wreath-laying bilang paggalang sa mga martir noong 1986 People Power. Pinangunahan ng Philippine National Police ang mga hakbang sa seguridad, kabilang ang paglagay ng mga checkpoint at inspection ng mga lugar upang tiyakin ang kaligtasan ng mga dumalo. Ang selebrasyon ay dinaluhan ng mga personalidad mula sa gobyerno, civil society at mga mamamayan. Binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaisa, demokrasya at kapayapaan, at pinuri ang PNP sa kanilang mahusay na pamumuno sa pagpapanatili ng kaayusan sa buong okasyon. Mula rito sa People Power Monument, ako po si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Express. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Upang maidaos ng mapayapa at ligtas ang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, mahigpit na seguridad ang pinatupad ng pulisya sa EDSA Shrine. Tinutukan niya ni Patrolman Edwin Baris. Dinadagsa ng mga ilang grupo ang EDSA Shrine kung saan ginugunita ang ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, kung saan makikita niyo sa aking likuran ay nagkakaroon ng misa at nag-aalay ng taimtim na panalangin. Habang sinasagawa ang misa, kapansin-pansin naman ang presensya ng mga tauhan ng Philippine National Police na nakadeploy sa paligid ng shrine. Ayon sa PNP, bahagi ito ng kanilang seguridad at public safety upang matiyak ang maayos at mapayapang paggunita. May mga itinalagang police assistant desk, foot patrol at mobile patrol unit sa mga pangunahing kalsada na papunta sa lugar. Wala namang naitatalang anumang insidente sa ngayon at nananatiling kontrolado ang sitwasyon. Patuloy namang naipag-ugnayan ang kapulisan sa mga organizer upang masiguro ang kaligtasan ng lahat ng dumalo. Pinapayuhan din ng pulisya ang publiko na maging mapagmatyag, sumunod sa pinapatupad na seguridad at agad i-report ang anumang kahinahinalang aktibidad. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa EDSA Shrine, ako si Patrolman Edwin Baris nagbabalita
Para sa Police News Express, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Baris. At yan ang mga balitang tinutukan ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire mula sa Southern Police District ng NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.